Kaunti pa higpit ang sinturon at diskarte sa pagbabudget mga kapuso, may mga nakaambang dagdag presyo sa tinapay at mga produktong petrolyo ngayong linggo. Balita hatid ni Julius Segovia. Kailangan na namang magtipid ng ating mga motorista, lalo pat malaking oil price hike na naman ang nakaambang ngayong linggo. Ayon sa ilang sources sa industriya ng langis, higit piso kada litro ang posibleng itaas ng presyo ng gasolina, halos piso naman sa kada litro ng diesel. Tensyonado pa rin kasi sa Egypt na itinuturing na sentro ng kalakalan sa gitnang silangan at isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng krudo sa buong mundo. Bukod sa OPH, pati presyo ng paboritong pang-almusal na tinapay gaya ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal, posibleng tumaas ng piso. More especially doon sa mga your neighborhood na bakeries, they should be using more of the Turkish flour, no? Yung sa amin, yung Pinoy Tasty, Pinoy Pandesal, I think may konting adjustment. Tataas daw ang presyo oras na aprubahan ng petisyon ng Philippine Association of Flour Millers Incorporated o PAFMIL sa Department of Agriculture na itaas sa 20% ang kasulukuyang 7% tariff sa Turkish flour. Mas maraming panadero ang bumibili ng Turkish flour na mas mura ng 200 piso kada sako kaysa sa local flour. Kaya malaki ang epekto kung tataas ang presyo nito. Ibaba nila ang presyo dahil mababa na ho ang presyo ng trigo para di ho mahirapan po ang taong bayan, ang mga masa at saka mga consumer. Gusto din ho namin ibaba yung presyo. Yung mga problema kami, hindi namin may bababa dahil mataas ang presyo ng local flour. Ang sasuffer ho nun, yung mga taong bayan na nakikinabang, lalo na ho sa Bicol, ginagamit nila yung Turkish flour para sa pansit bato. Pinawi rin nila ang pangambang hindi ligtas sa kalusugan ng Turkish flour dahil pasado ito sa safety standards ng Food and Drug Administration. Wala pang payag ang samahan ng mga flour miller at maging ang Department of Agriculture ukol dito. Julius Segovia, GMA News.